Ako nga pala si Engineer Ace. I-discuss natin ngayon yung problem about buoyancy. Fast word to. And paborito din to ni examiner. So, buoyancy to sa hydraulics. Simulan natin. A cube 300 mm on each side is used to be held in equilibrium underwater by attaching a lightweight foam buoy to it. So, meron daw cube. Pag ibig sabihin ng cube, yung all side, magkakaparehas yung measurement. Yan. Cube eh. Pare-parehas yung kanilang measurement on each side. Sinabi na pa pala dyan. Tapos, nakalubog siya sa tubig. And may naka-attach daw na lightweight foam. Which is yan, makikita natin sa drawing. And the specific weight of the cube and foam are 20 kN per cubic meter and 0.81 kN per cubic meter respectively. So, yan din binigay na unit weight ng cube. Yan. At unit weight ng foam. kN per cubic meter. So, pinapahanap is the minimum volume in cubic meter, cubic meter of the foam. So, binigay is 300 mm. Ang ginawa ko is ginawa kong meters, 0.3 meters. So, pag buoyancy, pag sinabing buoyancy, so pag nasa ilalim ng tubig, meron yan buoyant force. Napasalungat sa weight ng mismong object na nakalubog. So, ang formula natin ng weight, dito, nilagay ko, unit weight noong buong object, or total object, or itong cube, kung dyan titingnan natin, times yung volume ng object. Yan. Yan yung weight. Pero pag buoyant force naman, so, hindi nga pala dito given yung, yung figure. So, in-analyze ko siya. Ako yung gumawa niyan para ma-imagine natin. So, master nyo rin to pag solve lang kayo ng solve. Yan. Sabi ko nga, pag nakalubog sa tubig, may buoyant force. Nakasalungat ng mismong weight. Yan. Buoyant force. So, yung formula naman ng buoyant force is unit weight ng liquid. May sinabi ba dito na ibang liquid o specific gravity nitong liquid? Di ba wala? So, automatic na 9.81 yung unit weight ng ating liquid. Pero kung may sinabi man na sabihin natin salt water, tapos binigay yung specific gravity, which is 1.02 kunwari, ito times natin sa 9.81 para maging unit weight ng liquid nya. So, wala. So, 9.81 yung ating unit weight ng liquid. So, volume of draft, ito yon. Pag sa buoyant force naman, hindi total object kung saan yung basa lang na object. So, dito, sinabi naman is held in equilibrium underwater. So, nakalubog siya sa tubig, yung buong object. So, dito, yung volume of drop natin is yung buong object lang din. Pero kung kalahati ng cube yung nakalubog lang, so, ang i-consider lang natin yung nakalubog na volume sa tubig. Yung basa, tandaan nyo. Yung volume na basa, yung buoyant force. Tandaan nyo lang to, mga engineers. So, dito, para lang tayo nag-summation forces dito. Yan. So, buoyant force nung cube, 9.81 times 0.3, yung volume ng object, which is yung cube, 0.3 raised to cube 3 plus yung buoyant force nung foam. Bakit plus? Kasi pataas sila parehas para ka lang mag-summation forces vertical. So 9.81, hindi binigay yung volume nung foam kasi yun yung hinahanap. Evaluate the minimum volume of the foam. Yan. So lagay lang natin VF. So equals, doon naman tayo sa mga pababa, weight nung cube, which is yung unit weight nung object binigay, which is 20. Yan. 20 times yung volume ng object, 0.3 raised to 3 plus 0.81 yung volume ay yung unit weight ng foam binigay times yung volume ng foam hindi natin alam. And shift solve lang natin sa calcul, lalabas yung volume ng foam which is 0.0306 which is letter C. And another problem ulit sa buoyancy ulit. Ito nga pala is fastboard din. So try natin solve ngayon. A sphere of radius of 375 mm is immersed in seawater. Binigay yung specific gravity ng water, which is 1.026, by anchoring it to the bottom of the seabed. Yung daw sphere is naka-anchor sa bottom ng seabed. Sa seabed, yan, seabed yan. May tag dito is naka-anchoring. Ganyan yung itsura ng sphere natin. So, hindi rin binigay dito yung figure. So, tayo ulit dito ang mag-imagine. And the mooring line was observed to have a tension of 270 Newton. So, may tension dun sa mooring line, which is ito. Cable, itong, yan, 270 Newton. Kasi kung wala yung tension, 0. Or pag sinabi na, disregard lang yung tension, sinabi yung tension 270 Newton. So, meron daw tension. Evaluate the specific gravity of the sphere. So, sphere yung binigay. Dapat dito alam natin yung mga basic na formula ng mga object, like yung sphere. Yan. So,
gamitin ulit natin. Ang sinabi dito is naka-immerse in seawater. Sabihin natin seawater tong tubig na to. Yan. Tapos binigay yung specific gravity ng water which is 1.026. Yan. Binigay din yung tension. Yan. Tapos ganito yung itsura niya. Pagkaka-drawing ko. So, gamitin ulit natin yung buoyancy or yung summation process vertical. So, yung weight nga natin is, sabi ko nga, unit weight nung mismong object times yung volume nung mismong object. And kapag buoyant force naman, yung unit weight nung liquid times yung volume na nababasa. So, dito sinabi na nakalubog sa tubig. So, yung volume na nababasa niya is yung buong volume rin. So, simulan natin. Yung volume ng sphere, ano nga pang formula niyan? So, 4/3 pi r cube. Yan. So, binigay is naka-millimeters. Ang hinapahanap is specific gravity. So, binigyan tayo ng tension niya to 70 Newton. Titingnan din natin yung mga units nila. So, ginawa ko dito is, ginawa kong meters, in meters yung volume. So, yan. 0.375. So, volume of sphere is 0.22 cubic meter. Salpak nyo lang dito sa formulang 4/3 pi r cube. So, summation forces vertical lang ulit tayo. Yung ginawa natin kanina. So, buoyant force, ginawa kong Newton yung unit weight ng water natin. Kasi naka-Newton to. Sinunod ko lang to. Kasi 9.81 kilonewton per cubic meter. So, pag ginawa natin tong Newton, ito times lang natin sa 1,000, magiging 9810 Newton per cubic meter yan. So, yan. Kaya ginawa kong Newton. Kasi, para hindi tayo malito. So, 9,810 times muna, ita-times natin sa specific gravity ng water na binigay. So, 1.026. Tapos yung yung volume niya, volume of drop, which is yung nakalubog. Which is nakuha na natin yung volume ng sphere. Ito. Buong sphere yung nakalubog. So, yun lang din. Total volume of sphere din. 0.22 cubic meter. Equals doon naman tayo sa mga pababa. Weight ng sphere, which is yung weight ng sphere is, yung formula, unit weight ng sphere. Kasi, hanapin muna natin tong unit weight of sphere. Kasi gagamitan natin mamaya ng formula para mahanap yung pinapahanap na specific gravity of the sphere. So, anong formula yun? SG is equals to unit weight of sphere over unit weight of water or unit weight of object. Yan. Tandaan nyo itong formulang to. Kaya kukunin natin muna yung unit weight ng sphere para makuha natin yung specific gravity. So, times 0.22 yung buong object. Kasi pag weight yung buong object 0.22. Nagkataon lang dito na nakalubog rin yung object natin sa tubig. Pero kung yung kalahati lang, so ito lang yung kukunin natin dun sa buoyant force. Yung volume of drop ng liquid dito yan, sinasabi ko. Pero kapag sa weight naman, yung pa rin buo kahit kalahati na nakalubog, yung pa rin buong volume niya. Plus, 270, kasi pababa, may tension, Newton. Ship solve, makuha natin yung unit weight ng sphere, 8,838 Newton per cubic meter. So, makuha na natin yung specific gravity. Yung sinabi kong formula, tandaan nyo lang to. 8838 over 9,810 kasi unit weight ng water. And specific gravity is 0.901 which is letter A.